Kasi mabuhay ang mga bakla! Hello, confident pa. Sobrang kulit at saka laugh trip ito mga kasambreros kasi kahapon. Hindi ko lang kung pinagtitripan na Sir Alden dito kasi pinagbuhat nila ng baby. Parang sabi dito, yayo for the day mga kasambreros ang inyong box office key. At saka si Riza, parang ginawang story at saka pinost ito mga kasambreros kung kaya nagkalat nga no. And sobrang kulit at sobrang cute ni pa. Sabi niya, soon daw no, darating din ang panahon na magiging daddy si Sir Alden mga kasambreros, pero sa ngayon ay yayo muna siya mga sobrang kulit. Saka parang sa the podium sila kahapon mga kasambreros. So ninong siya, inaanak niya ito mga kasambreros. Hindi ko alam kung kaninong baby mga kasambreros kasi wala nakalagay kasi sobrang kulit na naka-stroller or ano man tawag dito sa nilalagyan ng baby mga kasambreros sa panahon. Tapos sobrang game na game din siya. Tapos yung mga tao na iba ay pinagtitinginan siya mga kasambreros kasi sobrang kulit nito mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine naman yan kasi mabuhay ang mga bakla, sabi niya gano'n mga kasambreros sa Pilipinas Got Talent nga dito sa Fem Manila. Semi-finals na pala ng Pilipinas Got Talent mga kasambreros. Sobrang galing din nila mga kasambreros no. Itong contestants na ito, pero yun nga, marami rin ang magagaling kaya nahihirapan talaga ang mga judge sa pagpili nito mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine, sobrang ganda dito mga sa kanyang black na parang may yata siya pictorial nito mga kasambreros. So sobrang lupit ng inyong box office queen mga kasambreros, naka green screen yung kanyang likod para ma-edit pa siya no, mga kasambreros and mga Calvinatics. And then si Papa Alden kahapon, ubusin ko lang tong hindi ko na vlog kahapon na ito yung outfit niya no. And napansin ng mga tao dito recently ay may halong mga green ang sinusuot ng inyong Pops Alden mga kasambreros, which is the favorite color of Mrs. Fulkerson. Mrs. Fulkerson. So yun po no, sobrang lupit. Ang ganda ng mga camera ng mga tagapitik dito mga kasambreros, yung mga random photos. And minsan talaga syempre ng mga professional photographers at saka mga paparazzi no, mga tagapitik, mga professional talaga sila kaya yung camera nila ay quality no, sobrang ganda. Unlike sa atin na cellphone lang ay okay na. Pero pag professional ka talaga no, sobrang ganda. Tapos kulay green pa yung background niya. Tapos may halong green din yung kanyang suot. So parang nag-complement siya doon mga kasambreros sa kanyang suot at saka ang ganda parang quality ng camera. And then ito sobrang kulit na ginawa ng isang admin dito mga kasambreros kasi ginawa niyang Superman si Sir Alden. Tapos si Ma'am Catherine naman yung kanyang asawa mga kasambreros. So ang galing ng pagkaka-edit no. Talagang ginawa nilang parang kamukha ni Superman si Box Office King mga kasambreros. Tapos si Ma'am Catherine naman, hindi naman ito si Gal Gadot or si Gal Gadot mga kasambreros na si Wonder Woman. Pero yan, sobrang ganda. So parang pang Hollywood talagang beauty no, ang peg ng inyong Box Office King at saka Box Office Queen mga kasambreros. And then ito, next item natin, hindi ko ito nasali nung sa Great Taste pa si Ma'am Catherine. Sobrang ganda niya dito mga parang upo siya tapos parang may kausap. Tapos nagtakip siya ng pangitaas mga kasambreros. So parang may kinakausap siya dito. Alam ko yung mga kinakausap niya dito yung mga reactions nila. Kasi meron akong hindi ko na isama dito. Parang isa siyang part ng LGBTQ. Tapos kasama siya dyan. Tapos nung makita niya si Ma'am Catherine, tapos tinignan pa siya ng Ma'am Catherine, para daw siyang malulusaw no. Tapos binalikan niya daw, sabi niya para sabihin na sobrang binalikan sila ni Ma'am Catherine kasi may games that time. Tapos contestant siya. Tapos sabi niya para may sinabi si Ma'am Catherine sa kanya. Tapos babalikan daw niya, sabi ni Ma'am Catherine. Tapos yun no, sobrang yung mata daw nung contestant ng fan ay parang hindi siya parang natulala siya mga kasus, parang na-shock siya nung nabigla mga kasus na sobrang ganda ni Ma'am Catherine lalong-lalo na po sa malapitan. And speaking of maganda sa malapitan, ito yung kanyang picture mga kasambreros na hindi ko alam kung part ito ng V-Jewelry.
na pictorial, pero sobrang ganda oh. Sobrang ganda naman kasi sobrang Latina yung term ng kabataan at saka ng Gen Z ngayon. Sobrang Latina, sobrang brown yung, sobrang morena niya mga kasos. Tapos pag nilapit sa yung camera, talagang photogenic ang inyong box office queen mga kasombreros. Sobrang kulit lang talaga, no, at sobrang ganda ng inyong Mrs. Fulkerson. And then ito, sobrang kulit ito kasi si David, isang fan ni Sir Alden. Ano siya, no, parang nagpa-picture siya doon, tapos ang ginawa nila ay may special, parang nag-vlog siya, tapos yung nanood sila ng Final Destination kasama ang kanyang nanay. Tapos sobrang sobrang artistahin itong batang ito. Tapos bumili sila ng ticket, tapos wala siyang card in cash na dala. So ang ginawa nila ay mag-withdraw sila na walang card. So using the pay app ng BDO mga kasombreros. So parang part na rin siya ng endorsement ng BDO mga kasombreros. So palagay ko kasama ito sa promotion din ng or pag-endorse ng BDO na pay app mga kasombreros. Kasi parang nagkulay blue siya and so on. So part ng brand endorsement mga kasombreros. So, sobrang kulit lang, no, ng isang fan at saka brand or mini endorser ng BDO mga kasombreros together with Sir Alden. And then ito, last item natin, magkakaroon ng kasi 'di ba yung GMA sila Sir Alden magkakaroon ng Stars on the Floor. Tapos yung ABS-CBN naman ay magkakaroon sila ng Pinoy Idol naman na parang pantapat nila doon sa show nila Sir Alden mga kasombreros. And yung magiging host, Idol Kids Philippines, yung magiging host dito ay sina Sir Robbie at saka si Ma'am Julina Magdangal. Yung iba dito parang napa-comment na wala na ba ibang lalaking host sa ABS-CBN kasi parating si Robbie, di ba? Sa Pilipinas Got Talent siya, sa Pinoy Big Brother siya. So parang yung mga tao parang napansin lang, no, na ganun mga kaso sa parating na lang si Robbie. So kunin nyo na lang ako mag-host, joke lang. Ano feeling no? Pinapatawa ko lang po kayo mga kasombreros. Alright, sinama po sa ating Kathleen item sa isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Sana paipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay napakaganda at unique ito mga kasombreros. Ang title natin, Anim na Maria. So sa mga hindi po nakakaalam ay sa New Testament po ay anim na Maria, no? Pero ang pinakasikat nga dito ay si Virgin Mary na ginamit na instrumento ng Panginoon para ipanganak ang ating Savior, ang Messiah mga kasombreros. And ang pangalang Mary ay common actually ito na pangalan sa Israel, no, during sa time ni Jesus Christ mga kasombreros. And even up to this day, no, talagang marami ang may pangalang Mary, no, talagang dinadugtungan na nila ng ibang pangalan like Mary Grace, Mary Ann, and so on mga kasombreros. And yung salitang Mary po ay nagmula po yan sa Hebrew na Miriam, given to the sister of Moses mga kasombreros, na kung alam niyo si Moises po ay may kapatid, no, na si Miriam. And yung best known, no, na talagang kilalang kilala sa Biblia ay walang iba kundi si Maria na anak ni mama ni Jesus Christ. Physically mga kasombreros siya ang pinili, no, virgin siya, no, walang sexual intercourse mga kasombreros. Pinili siya ng Diyos para magdala sa sinapupunan ang katanging-tanging anak ng Diyos na si Jesus Christ. And we know the story. Tapos ang pangalawang Mary naman ay yung si Mary Magdalene. Kung alam niyo yung Maria Magdalena, so yan po yan mga kasombreros, yung babaeng bayaran, tapos naging follower ni Jesus Christ mga kasombreros na nagbago, no? And then ang pangatlong Mary naman ay si Mary na taga Bethany, na sister ni Lazarus at saka ni Martha. Tapos yung pang-apat na Mary ay yung nanay, no, ni James at saka ni Joseph mga kasombreros, na asawa ni Clopas mga kasombreros. Ang panglimang Mary ay yung nanay naman ni John Mark na mentioned naman sa Acts 12:12,
So ang verse natin na Luke 1:26-38 mga kasembreros ay ito po yung pag-announce no ni Angel Gabriel kay Mary na magdadalang tao siya ng kumapa na walang sexual intercourse no. Spirito ng Diyos ang magkukos ng kanyang pagdadalang tao mga kasembreros. So pero hindi natin itatakil no yung pang-anim pang-lima yun nga Mary na mama ni John Mark, at saka yung pang-anim ay yung nasa church na kapatiran nila sa Rome mga kasembreros na na-include po or naisulat ni Apostol Pablo. So kasi nga sa Rome siya that time, so ang Romans na aklat mga kasembreros ay doon po siya nakasulat. Alright, so pero ang titingnan natin dito mga kasembreros na kung tama ba na i-worship natin, okay, or dakilain si Mary mga kasembreros. Ang Biblia ay napakalinaw po actually no. Sorry po pero ito po ay according po talaga sa Biblia mga kasembreros. Nagiging good example natin si Mary, yes, pero sinasamba siya, hindi. Ang sabi ng Biblia mga kasembreros kasi hindi siya Diyos. Yun po yun mga kasembreros. Parang yung mga servants ba? Parang yung mga lingkod na tao like yung mga apostles, yung mga santo, yung mga mabuting tao, mga evangelists, mga prophets, and so on. So sila, ginamit sila ng Panginoon para sa gawain, okay, sa amazing work at task at assignment at purpose ng mga tao dito sa mundo no, according sa plano ng Diyos. Pero hindi sila yung dapat sambahin. Kahit yung mga angels, yung verse mga kasembreros sa Biblia na Revelation 22 8 and 9 ay talagang malinaw na malinaw doon na wag natin silang sambahin kasi they're just good example. And yung absolute truth dito mga kasembreros, yung katotohanan talaga ay hindi sila Diyos, okay, but they're example of obedience to God. Kasi even Mary ay sinamba niya ang Diyos mga kasembreros, pinuri niya ang Diyos mga kasembreros. The only instances of anyone other than God receiving worship in the Bible are false gods, which are Satan and his demons. So yung mga instance daw sa Biblia na nakaka-receive ng worship ay maliban sa Diyos, sila po ay tinatawag na mga maling Diyos, mga huwad na Diyos, false gods mga kasembreros, at saka sina Satan at saka yung mga demonyo niya mga kasembreros na yun talaga sila ang gusto nilang sambahin sila rin mga kasembreros maliban sa Diyos. So all followers of the Lord God refuse worship. Yeah? Ang lahat ng mga followers ni Jesus Christ or ni God mga kasembreros ay tumanggi silang sambahin sila mga kasembreros. Peter and apostles, kahit sina Pedro dito no sa Acts 10:25 and 26 mga kasembreros, tapos Acts chapter 14 verses 13 to 14, sinabi diyan na tinanggihan ni na Apostol Pablo na sambahin sila, luhuran sila at pagawing Diyos na mga tao kasi there's only one God mga kasembreros. Even the holy angels, maliban sa na-mention ko na Revelation chapter 22 mga kasembreros ay Revelation 19:10 22:9 mga kasembreros ay tumanggi sila. Sabi ng angel doon na refresh ko pa ay wag mo akong sambahin because fellow servants tayo, okay, pareha tayong tagapaglingkod ng Diyos, worship God only. And ito siguro yung maling conception at maling iniisip ng ibang tao because of tradition. For example, no, I'm sharing the truth in love po ha. Wala po tayong dito, wala tayong pinopromote na religion, and based lang po tayo sa Biblia mga kasembreros. So sa atin ay tayo po ay nagkakaroon ng, ito yung sasabi natin parati na kapag mali kahit yung pera, di ba, kapag sinasamba mo yung pera, nagkakasala din tayo mga kasembreros, no? Maganda ang pera, mabuti, nagagamit natin, pero hindi iyon ang dapat sambahin. Kung kaya marami ang nag-aaway, marami nagpapatayan, mali kasi mali yung conception, mali yung thinking mga kasembreros. And sasabi natin parati na right thinking will lead you to right living and believing. Right believing will also lead us to right way of living. Wrong thinking will also lead us to wrong way of living. As simple as that mga kasembreros. Parallel sila, no? At saka reciprocate sa ating English term at saka mathematical translation or term din mga kasembreros. So ito po ay reminder sa atin na ang Diyos natin ay talagang
ang dapat sambahin at hindi po ang kumapang ibang mga lingkod niya, because they were also kumbaga ginamit lang silang vessel. Okay? Ginamit lang silang instrumento ng Panginoon para maisakatuparan yung prophecy, yung great plan of salvation ng Panginoon para tayo po ay maligtas, no? At saka maging kasama niya kapag tayo po ay pumanaw na, at saka yung ating kaluluwa will be with Him, mga kasunod. And yung second coming nga niya ay susunduin niya ang kanyang lahat ng tinubos, no, yung mga faithful believers hanggang sa kanyang pagdating, mga kasunod. Kumbaga pa yung mga hindi natinag sa pananampalataya. Alright, but we respect Mary, we respect saints, yung mga santo, we respect them, but not to the point na sila yung sasambahin natin. Okay? It's just a matter of level. Kasi nga, di ba, worship God only. That's the first commandment of God. Wala tayong dapat ibang sambahin kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at ni Jacob. So siya lamang, mga kasambreros, wala nang iba. Alright, so in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po.